Magpasalamat, salubungin ang panibagong taon na puno-puno ng pagpapala at hamon ay unahin ng Panginoon. Amen? Sa unang araw ng taon, unang linggo ng taon, ang Panginoon, ang ating una sa lahat, the power of first Sunday worship, first Petson, first fruits. Ngayon po, this is the great time to give your first fruits. Because what is the meaning of first fruits? Power, a promise to come. Ito pong January, no? Ito'y napakahalaga. The power of first fruits, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Proverbs 3:9-10. Huwag niyo makakalimutan yan. Ilagay niyo sa mga cellphone niyo yan. Sapagkat this is the right time. This is a great day to do our first fruits in honoring our Lord with our wealth and with our everything in our lives. That is giving God our best. Do you believe that? We will give our best to the Lord. Do not give the Lord our leftovers. Bibigay natin sa Panginoon yung the best. No? Kaya nga iba, mukhang naka-best, mukhang naka-Sunday best, naka-Sunday best pa kayo? Puso pa ba ngayon yun? No? Pagka first Sunday of the year, talagang isushoot yung pinakamaganda. Hindi para kanino man, kundi para sa Lord. Amen? Ganon. Putting God first, giving God our best, and not our leftovers. So, isa po magandang hinaharap ang year 2016. Naniniwala ba kayo doon? And I want to declare this over you. The best years are still ahead of you. Do you believe that? The best years are still ahead of you. The best days of your life are not behind you. No, hindi siya nasa likod. Kaya nga, the latter is more glorious. The latter is greater than the former. So I want you to understand and I want you to believe that the best life, the best years are still in your future. Amen? Sa future. That's why we greet people a Happy New Year. Meron ba dito bumabati ng Happy Year lang? Happy Year, Happy Year. New Year, New Year. We greet Happy New Year, right? Kasi merong great ahead of us. That is the meaning of that. Why should you happy? Kasi nga naniniwala ka na yung magandang bahagi ng buhay mo ay nasa harapan mo ba? Hindi pa nangyayari. No, merong great things. Naniniwala ka kaya Happy New Year. Dahil merong magandang future na nasa harap mo, wala sa likod. Okay? Hindi yung nakalipas. Ibig sabihin, meron kang magandang kinakaharap. Sabihin mo dyan sa katabi mo, meron kang magandang kinakaharap. Okay? Naniniwala ba tayo doon? Some people, they are not excited about New Year. Kasi wala na ng significant na nangyari sa nakalipas eh. No? Iba hindi excited. Parang wala lang. Nagpalit lang ang taon. Nagpalit ng kalendaryo. Kasi wala naman talagang significant na nangyari sa nakalipas. When you go, year after year, tumatanda ka, lumilipas ang panahon, pero walang paglago o exciting na nangyari sa buhay mo, stagnant ka lang. That's probably the worst thing that can happen to a person. Wala nangyayari. Nagbibilang ka lang ng taon. Nobody wants to be stagnant, right? Walang gusto maging stagnant. No? Kasi ang mga stagnant, nabubulok yan. Tignan niyo yung tubig na stagnant, mabaho. Pinagugaran ng mga kiti-kiti ng sakit. That's why we greet people a Happy New Year. Maaaring hindi maganda ang 2015 mo, but anyway, it's all over. This is new. Right? It's all over. A new beginning. Kasi nga, wala kang inaasahang maganda. Dapat meron kang inaasahang mas maganda sa taong ito para kay Lord. Dapat ang batian natin ay hindi New Year lang, kundi Happy New Year, Blessed New Year. Ganon ang, hindi kasi nakasanayan na Happy New Year. Happy ka ba? Are you really happy? No? Dapat talagang Happy New Year. Kaya nga sineselebrate yun eh. Yun ang meaning ng mga puto ka na yan eh.
Sa Davao, Torokot Festival. Okay? So this is happy, great, and blessed year for all of us, lalo-lalo na sa light of the world. No? So, pero ang bati ko naman sa inyo sa umaga nito at sa taong ito ay, for the first Sunday is Happy New Year. Amen ba? You know, the meaning of the Bible, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, ay isa lang naman ang sinasabi ng Bible eh. Isa lang ang sinasabi ng Bible, hear and obey. Ito po ang unang mensahe sa taong ito, hear and obey. So what is the relationship between hearing and obeying? Ano ba talaga ang relationship ng hearing? Ano ba talaga ang kaibahan ng hearing sa obeying? Anong relationship niya? You know, I want to declare this. To hear is to obey. Right? And that is supernatural. To hear is to obey. But in your life, totoo ba sa atin ito? Is to hear, to obey. Totoo nga ba? To hear is to obey? Hindi po lahat. Hindi totoo sa ilan ito. But that is the truth. To hear is to obey. Many hear, but they do not obey. No? Maraming nakikinig, nakakapakinig. Parents, do your children hear and immediately obey? Not always. Ang mga magulang, no? Nakakarinig ang kanilang mga anak, pero sumusunod pa. O, anak, huwag ka munang mag-aasawa. Anak, mag-aaral ka muna, ha? Anak, huwag ka mag-boyfriend. Sinusunod ba? Anak, huwag mong ubusin ang pera mo. Ano gagawin nga naman sa pera? Hindi ka gastusin. Even employers, do your employees hear your instruction and immediately go and carry them out? Totoo nga ba gano'n? Hindi laging gano'n eh. What about yourself? What we all hear, but we don't obey. But even when the speaker is in authority over us, that even when the speaker is God, kahit nga yung mga boss natin eh, no? Kung talaga natin sila nasusunod, talaga nasusunod. No? Mga cell leader natin, hindi tayo nakakasunod talaga. Kaya napaka-significant itong to hear is to obey. The most important of the requirements for being a son of God, a disciple, is hearing and obeying. Biblical po ito. Kahit po si Jesus' words, as our Lord says in Luke chapter 6, verse 46, why do you call me Lord, 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 and not do what I tell you? Bakit mo sinasabing, Panginoon, ba't mo ako tinatawag? Sabi ng Lord, ba't mo tinatawag mo kong Lord, 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 Panginoon, Panginoon, Panginoon? Pero hindi mo ako inobey. Actually, sa prayer natin, meron mga ganun, Panginoon, Lord, Panginoon, 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 bigyan mo ako dito, Lord, Panginoon, Panginoon. May Lord na, may Panginoon pa, Diyos ko, Lord. We call Him Lord. Pero, sabi ng Lord mismo, pero hindi nyo talaga ako sinusunod. Blessed, rather, are those who hear the word of God and obey it. Luke 11:28. Pag sinabing pinagpala ang nakarinig ng salita at sumunod sa salita. No? Lahat tayo nakarinig ng word of God. Ano ang obedience natin kay Lord? Nung narinig natin ang gospel. No? Nag-repent tayo, di ba? Nag-obey tayo, sumunod tayo. Nandito ka ngayon. So may kasunod na obedience talaga yun. Meron ba sa inyo nakarinig ng gospel, hindi tumanggap kay Kristo? Maraming tao nakakarinig ng gospel, pero hindi talaga tumatanggap kay Kristo. Pero sabi, blessed are those who hear the word of God and obey it. Naniniwala ba kayo, pinagpala tayo ngayon? Amen! Pinagpala tayo because we obey the Lord. Kaya nga tayo nandito eh. So whoever hears, let them hear, sabi ng Panginoon.
patuloy tayo makakarinig at patuloy tayong susunod. Listening in our culture. Kasi alam mo, iba yung listening sa hearing. Meron ba dito may problema na sa pandinig? Ako nagkaroon na ako ng problema sa pandinig. Nung na-aksidente ako sa motor, nabingi ako ng 2 buwan. Nabingi. As in, nabingi. Halos walang madinig. Listening, hearing. No? In our culture, listening is a mental activity. And hearing just means that our ears pick up sounds. No? Nakaka-pick up tayo ng sound. Nakakadinig tayo. But in Hebrew, sa Hebrew po, the word Shema describes hearing and also its effects. Pag sinabi sa Bible na Shema, pag sinabing Shema ay hear and obey. Ano yung epekto ng pagkakadinig? That means you're taking heed. No? Yun ang meaning nun. Being obedient. Shema. Hebrew word po yun. Doing what is really asked. And almost every place we see the word obey. Obey. Ha? Sino rito gusto magbilang kung ilang beses sinabi sa Bible ang obedience? Obey in the Bible, it is translated from the word Shema. Hindi Yema, hindi Shema. Shema. The word Shema is also the name of the pledge of allegiance. Kung Hudyo ka, merong pledge of allegiance that Jesus and other observant Jews until this day, mula pagkabata, nagdideclare sila ng pledge of allegiance unto their God. Kaya nga napakahalaga ng papel ng mga rabbi. Ako bilang rabbi, pakikialam ako buhay ng mga anak ninyo, mga apo ninyo. No? And I will declare the word of truth, the word about God in their lives. Nagkakaroon ng pledge of allegiance sa mga Hudyo. Until this day, He said, every morning and evening, they declare the word. Sino dito nagdi-declare? Morning and evening. Kaya sinabi kay Joshua yun eh, meditate it day and night. Do not depart from it. Kaya mga Hudyo, alam nila. No? Bata pa, dinideclare na yung allegiance nilang yun. Ano yung dinideclare na yun? It is the first word of the first line. Hear, Shema. Hear, O Israel, the Lord is our God, is one God, that the Lord alone. Yun ang dinideclare nila. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Shema. You will hear, you will obey. You will love the Lord. Yun ang declaration nila. And with all your might. With all your might. Tayo, we can just recite, but we don't declare our allegiance unto our God. In Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5, I say, this Jew would remind himself of his commitment to love God, to dedicate himself to following God and doing His will. Doon pinapalaki ang mga Hudyo sa ganung klase ng commitment eh. No? Eh lalo na sa mga bago pala mag-aasawa at magkakaanak, napakahalaga nito. Allegiance unto our God. You declare commitment to love God, to dedicate himself to following God and doing His will. And doing His will. It is central affirmation for a Jewish person of his or her commitment to the Lord. So the word Shema here again means take heed. Take heed or listen and obey. Ano nagagawa ng obedience? Number one, ano ba talaga itong obedience? Kaya bakit sinabi hear and obey? Ibig sabihin, hindi pwedeng paghiwalayin yung word na hear and obey. That's what the Bible says. Our obedience to God, to God's Word, yung pagsunod natin talaga sa Panginoon, at sa Kanyang salita, begins with active hearing.
May nakinig ka eh. And this gives us a clue of why Jesus says, He who was ear. Sabi ni Jesus, He who was, no, hindi ka pala single. He who was ears. Plural. Let him hear. He is calling us to do His words into action, not just listening. Kaya nga, di ba, pagka mayroong mga tao na sabi na, kaya ka nagkaganyan, hindi ka kasi nakinig sa akin eh. Di ba? Ano yung sabihin nung hindi nakinig? Hindi mo sinunod yung payo ko eh. Yun ang ibig sabihin nung, hindi ka kasi nakinig. Ang tigas kasi ng ulo mo. Hindi ka nakinig. Di ba? Ano ginagamit ng word? Pakikinig. Pero ano talaga ang inuutos ng pakikinig? Pagsunod. Ikaw bata ka, tigas ang ulo mo. Hindi ka nakikinig eh. Ayan, tuloy. Pero hindi lang nakikinig eh. Meron kang hindi ginawa. Hindi ka nakinig sa akin. You didn't listen. You didn't pay attention. Yun, di ba? So pag listening pala, ay merong pagsunod dun sa natinig mo. No? He is calling us to put His words into action, not just listen. God gave you 2 ears. Tama? Sino rito isa lang ang tenga? Bakit isa lang ang bibig? Let's talk. Dapat mas makinig kang mabuti. Dalawa yan, dalawa. Dapat tayo, kulang na ng 2 bibig. Isang tenga. Tao muna ang bibig kesa tenga. Pero 2 ang binigay ng Panginoon. Mata 2, tenga 2. No? Pero bibig, isa lang. At puso, isa lang. Pagka monster yan. God gave you 2 ears and 1 mouth so that you would listen twice as much as you talk. Yun ang ibig sabihin ng Bible talaga doon. No? Hindi yung talagang pakikinig eh. Believing in Jesus and being good is not enough. I tell you this. Hindi ko mo naniniwala ka kay Jesus. Hindi ko mo nagsisimba ka every Sunday. That is good enough. I believe in Jesus. Praise God. Christmas kayo. No! Ang sabi nga dito, gusto mo ng success. Gusto mo maging blessed katulad ni Mary. Blessed are those. Ano masabi kay Mary? Declaration of blessed. No? Bukod kang pinagpala sa lahat ng babae. Gusto niyo pa maging magpapala sa... No? Gusto niyo bang maging blessed? Hear and obey. Hear and obey. Ganun ang ginawa ni Mary. Si Joseph na, balang huwag sumunod eh. Sa kahihiyan, pero nakinig siya. May nag-declare eh. Sa kala niya, kinaliwa siya. So we still hear God, but still we don't really obey God. Nakakapakinig tayo. Ang haba na, napakarami na natin natinig. But this year, I want to tell you this. Ang challenge ng Word of God sa atin, ang challenge ng Lord talaga sa atin, by this time, let us obey the Word. Let us obey the Word. Sumunod ka na para matapos na yan. Matapos na yung mga struggle mo, paghihirap mo, ang daming sagaman eh. Kasi nga, walang hearing and obeying. Ang tagal na nating nakakarinig. Ang dami mo ng mentoring na naatinan. Ang dami mo ng pastor na natinig. Bakit hindi natin sundin ang ating natinig? Gusto ko basahin natin ito, Luke chapter 8, verse 5 to 18. Ito. Gusto ko, huwag natin ma-misinterpret ito. Gusto ko, I want you, babasahin ko sa Tagalog. If you have your Bible in English, you can read chapter 8 ng Luke 5 to 18. Chapter 8, 5 to 18. Ito po ay si Jesus mismo ang nagpapaliwanag dito. Sabi ni Jesus doon sa talinghaga tungkol sa sowing, sa paghahasik. Okay? Verse 5, may isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan
at nayapakan. At ang mga ito'y tinukabatuhan. At pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. Paglalim ito. Verse 7, may nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tinutumubo. Inalaska. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang dinugtong makinig ang may pandinig. Verse 9, itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Naunawaan ba natin itong mystery ito? Then, verse 11. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay salita ng Diyos. Ang mga binhi na nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis ang kanilang puso, sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. At ang mga nahasik naman sa dawagan ay mga nakinig, ngunit nang malaon ay nagdaig ng mga alalahanin sa buhay at mga pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang bunga. No? Ang mga hasik naman sa matabang lupa, sa mga tabang lupa ay ang mga nakinig ng salita, iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtiyaga hanggang sa mamunga. Okay? Verse 16. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya, last verse, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Lalim ano? But this is true. How? What's our attitude towards the Word of God? Okay? Paano natin pinapahalagan? Yung nga lang highlight eh. Sa mapapansin ko dyan, nasa sahig. No? Yung word, yung mga gintong palay na iniaasik ng Lord. No? Dadalhin niyo yung pauwi. Iingatan mo ba? Patuto ka sa ibon. Kaya meron, bibigyan pa. At merong wala, aalisan pa, ng inaakala niyang sa kanya. Jesus once put it this way, pay attention to how you hear. To those who listen to my teaching, more understanding will be given. But for those who are not listening, even what they think they understand will be taken away from them. Ano itong gagawin natin sa Word? Hold fast what you hear. So take care of how you hear. Hold fast the implanted Word. Kasi minsan hindi natin napapahalagahan yung Word of God eh. Kaya nga, hindi tayo interesado sa cell group, no? Sa preaching every Sunday, kahit na yung point number 3 na inabot mo, okay lang sa'yo. Hindi mo pinapahalagaan siya eh. Paano mo pahalagaan ang ginto? Ang ginto ba ilalagay mo dyan sa tabi, sa kanal? Right? Paano natin pinapahalagaan ng Lord ang kanyang salita? Okay? After Sunday, we forgot. No? Kakalimutan na natin lahat. Kung may nang unang usap pa ng Panginoon.
Kaya pagdating pagdating sa trabaho, sa bahay, sa problema, anong gagawin ko? Anong magagawa ko? Hindi mo nga alam eh. Kasi paano mong iningatan? Take care how you hear. Hold fast the implanted word. Persevere in what you hear. Jesus says, take care how you hear. We must hear. We must hold the word fast. And we must keep on holding the word. Don't let go for a minute. No? Sabi ko kasi ito, lagi sinishare ko yung isa, nasa mentoring ako, mahalaga yung sinasabi. Kahit ihina ako, hindi ako tumatayo. Ayoko may mamis. Ayoko may mamis. Tayo eh. Ano nga ba mensahe ni Pastor? Share ko naman sa cellphone. We must hold the word. Persevere in it. Remind yourself day after day after day. Memorize the word. Meditate on it. You must know the word of God. Filter what you hear. Filter what you hear. Sa email at Facebook mo, hindi lahat ang nare-receive natin, tatanggapin mo. Tama? You filter what you hear. Sa ibang bahagi ng buhay, isurrender natin ang ating pagdinig. Ang mga pinipili natin pakinggan, piliin natin. Natural, ang mga tao sa mundo, walang halaga sa kanila ang pakikinig ng Word of God every Sunday. Pero sa iyo, no? Pinipili natin ang ating pakinggan. Kung gusto natin ng pagbabago ng buhay, limitahan natin, bawasan natin ang mga pagsunod sa paraan ng mundo. Basta nakikinig pa tayo sa worldly opinion. Pagkamat okay ang mga payo ni Lola ni Dora, okay naman yon. Pero limitahan natin ang pakikinig talaga. Ang ating pagdinig, no? Hindi alam nyo, ang lahat daw ay nasa pag-iisip. Pag-iisip, itong pag-iisip, hindi ito kayang limitahan ng oras at lugar. Kahit nakakulong ka sa pitan, malaya ang isip mo. No? Hindi kayang limitahan ng warden yun. Huwag ka mag-isip. Hindi pwede. Hindi ito kayang limitahan ng oras at lugar. Hindi ito kayang ikulong. Kaya ito rin ang pintuan ng pangunawa ng kalooban ng Diyos. Pag-iisip, that's all in the mind. This is the battlefield. Pero bago pumasok ang anumang bagay sa isip, ito'y dumadaan sa ating pagdinig. And we become what we think. Subukan mo mag-isip. If you entertain lonely thoughts, you will become lonely. Manood ka ng mga nakakatakot about zombie, matatakot ka. If you entertain exciting thoughts, you will become excited. Pero manood ka ng mga lonely movies, paglabas mo, lonely ka na rin. No? Ano yung ini-entertain ng thoughts eh? Our thoughts shape our lives. That's why our spiritual growth can come from hearing. Nagmumula sa pakikinig. Faith, ano sabi ng Bible? Romans 10, faith cometh by hearing and hearing the word. Nagsisimula sa pakikinig. Ang pananampalataya ay mula sa pakikinig. In James 1:19, everyone should be quick to listen, of course, to good things. Ang pananalig daw ay nagmumula sa pakikinig na mensahe, nagmumula kay Kristo. So we better hear things that strengthen our faith. Ang pananalig, lahat ng bagay mo nalalampasan. Faith is our greatest shelter and refuge. Sa panahon ng inyong mga problema at pagsubok, mara hindi ko kayo kilala, hindi ko kayo nakita, hindi ko kayo napansin. But your faith is your shelter and refuge during those times. Kahit wala sa leader mo. Because faith cometh by hearing and hearing. It is not the amount of money we have or investment we have. Iba kasi pinagmamalaki na, investment na. We have, but it is the amount of faith that make me feel secure. You know? It is your faith na magsisecure sa'yo.
Hindi yung kayamanan mo sa bangko. Ano daw ang naitutulog ng mga bagay ng maling pakikinig? Weaker faith can also come from hearing. Nagkakaroon ka ng weaker faith. No? Tumalino ka nga, pero napakahina ng iyong pananalig. Daming tao matalino. Ang mga pinakikinggan nila, mga scientific, knowledgeable, wise, but lack of faith. Basa ng libro. There's nothing wrong. You know, Happy New Year means Happy New Year. Alisin mo lamang yung why. It's all about you. Ang tainga natin ang pinakamalaking basurahan sa mundo. Sa totoo lang. Garbage in, garbage out. Tanong ko sa inyo, bakit? Minsan kasi ang mga balita talagang tanong ko, kinakailangan mo ba malaman ilan ang naputukan ngayong taon ito? Di, ano ka lang eh. Ano ba itutulong no kung malaman mo na 600 na ang naputukan, naputulan ng kamay? Minsan, ang information, hindi nakakabuti sa atin. Dapat mo bang malaman lahat ng bagay? Pinakamalaking basurahan sa mundo ito. Huwag tayo masyadong padala sa mga sasabihin ng tao. Itong taong ito, ano mahalaga? Sasabihin ng Diyos o sasabihin ng tao? In Proverbs 1:5, let the wise man listen. 2 Timothy 4:3, ano daw ang pakikinggan ng mga tao? Choose who you hear, who you listen to. Kaya sabi ni Ecclesiastes 5:1, guard your steps when you enter into the house of God. You listen to the voice of God. Kaya ka nandito. You guard your steps when you enter into the house of God. You listen to the voice of the Lord. Karamihan ng kasalanan ng mga Kristiyano, ito. Karamihan ng mga kasalanan ng mga Kristiyano, hindi dahil sa hindi nakadinig o may ginawang kasalanan, pumatay ng tao, kundi merong hindi ginawa sa kanyang nadinig. Meron kang hindi ginawa. Meron kang napakinggan, pero meron kang hindi ginawa. Look at the parable of the talents. Yung i-condemn ng Panginoon doon, di ba binigyan ng 10, may binigyan ng 5, may binigyan ng 2? No? Pinarusahan ba yung huling binigyan ng konti? Dahil siya'y makasalanan? Wala siyang ginagawang kasalanan. Kundi wala siyang ginawa doon sa ibinigay ng Panginoon sa kanya. Merong inilagay ng Panginoon sa buhay mo, sa unahan ng buhay mo, pero wala kang ginawa. Yun ang sin of omission. Yung pumatay ka ng tao, tatawarin ka ng Panginoon, pero yung binigyan ka ng Panginoon, ng oras, ng effort, ng pera, ng lahat. Tapos anong ginawa ng parang talents? Tinago niya. Hindi niya pinalago. Hindi siya naging fruitful. Yun ang ibig sabihin nung hindi kasalanan maging mahirap, pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo yan. Pati sa Diyos. Wala kang ginawa eh. Sa buhay mo eh. Wala kang ginawa sa iyong natinig. Ang kasalanan ay yung may napakinggan ka, pero hindi mo ginawa. Meron kang hindi ginawa. Sabi mo sa katabi mo, meron kang gagawin. Kung tayo tutunan doon sa merong hindi ginawa. Parurusahan ng Diyos yung taong merong hindi ginawa. Ang parusa ng Diyos, lalo na ang parusa ng Diyos ay hindi doon sa, pamatay kayo ng tao, nagnakaw kayo, hindi. Sabi dito sa parable of talents bakit hindi mo dinala sa bangko para ng interes? Natatakot po ako sa inyo Sabi, hindi niya kilala si Lord. Ito tandaan niyo to. Ibigyan ko kayo ng another, sino rito ang gamay natitisod pa? Ang mga natitisod, nasa kadiliman pa. Dahil kung ikaw ay nasa kaliwanagan, alam mo, dinadaanan mo, hindi ka matitisod. Kaya pag natitisod ka, nasa kadiliman ka pa, kapatid. Natisod ako nasa ka ba? Nasa liwanag ka ba? Nasa dilim.
Hindi mo kilala si Lord, tinago niya yung talents niya. Sabi ng Lord, palaguin mo. Sabi ng Lord, palaguin mo sa group mo, nabawasan pa. Let every person keep on being quick to hear. Do you regularly position yourself to hear the Word of God clearly? Do you position yourself? GPS, God's positioning system. Do you position yourself? Do you allow the Word of God to speak to your heart rather than simply talking or reacting in anger? Do you walk away from those practices that keep you from hearing? Alam niyo doon sa Revelation chapter 1 to 3, sino nakakaalam doon? Yung revelation ng Lord doon sa 7 churches in Asia. Basahin ninyo hanggang chapter 3. Ano sabi ng Lord doon? Listen. Listen. Alam ko, mabait ka. Alam ko, mabuti ka. Alam ko, masipag ka. Alam ko, mayaman ka. Pero merong spiritual deafness. It begins with what God said to the churches. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Hindi lang ito doon sa panahon na yun, kundi sa panahon natin ngayon. That counsel was not just to the 7 churches of Revelation. It is in us. It is to us as well. God is speaking to His church today, and His word is the voice of God. Simple word of God. The voice of God. It is interesting how often the Bible talks about this very practical but crucial habit of listening. Crucial yan eh. Hindi ka lang nakikinig eh. To each of 7 churches in the book of Revelation, God says, ano sabi ng Diyos? He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Pag binasa niyo yung Church of Laodicea, Church of Sardis, lahat ng mga churches na yan, may mga katangian, mga churches na lumago, pinayaman ng Lord, pinagpala, pero dumating ang punto na sila'y nabibingi na. Hindi na sila nakikinig. Sabi ng Panginoon, I will take away the lampstand. Aalisin ko yan sa inyo. Do you have ears to hear, but your heart and mind do not understand? Still, you have a problem in listening. Sabi ng Lord, to hear it gives you understanding to do it. If it is a command or a plea, you must obey it. Hear and obey are 2 important components to God's Word. 7 churches, different rights, but some problem, all of them are spiritually deaf. Wala nang matinig. They need to listen to the instruction of God. And this season, kung nakaraang Christmas, in the busyness of day and time, let's push for a moment and start to hear and obey God's instruction. Kaso nga, kahit tayo naaligaga tayo eh. Nakasama tayo dun sa stress ng season eh. Take a pause for a moment and start to hear and obey God's instruction in your life. Because sin makes us deaf spiritually. It's about time now to ask the Lord, cleanse me and purify me. Lalo na ngayon, magsasalbi na catch tayo. Let's ask the Lord to cleanse us so that I can clearly hear your daily instruction, your guidance, every day to obey. May God heal our spiritual deafness. Meron kasi mga tayo na dumarating tayo sa ating Christian life, hindi na talaga tayo nakakapakinig eh. Hindi na talaga nagiging clear sa atin ang word eh. Hindi natin naiuwi yung word na meron nag-rema sa atin talaga. We took it personally. Na narinig natin that the Lord spoke to us. Hindi na eh. We take it for granted. No? Kaya ganoon na lang ang ating attitude towards our cell group. Kaya nga tayo tinatamad mag-cell group. Kasi hindi natin kinukonsider that merong voice of God. Number 2, our obedience to God's word requires ongoing action. Ang ating pagsunod sa Diyos, merong patuloy na pagsunod, merong patuloy na action. Lest His hearers think active hearing is enough. Ano sabi ng James chapter
1 verse 22, be ye doers of the word. Doers! And not hearers only. A person, best radio teachers, and the best Bible study leaders every week. Yeah, they dishonor God. Nasa pagsunod. Kapatid, nasa pagsunod talaga eh. O yung galing ng spirit, grabe yun sa radyo. O yung galing ng napanood ko. O yung maganda ko ng galing oh! But you dishonor God. Sinunod mo ba? Kaya sabi ni Jesus, tingnan nyo. Therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like what? Like a wise man who built his house on the rock. Ang isang matalinong tao ay katulad daw ng ang isang daw matalinong tao ay nagtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Yun ang wise. Ano ibig sabihin nun? Ano significance nun? Yung mga taong nagtatayo sa ibabaw ng bato, yan ang matatalinong tao. Yan yung mga nakakarinig na salita at isinasagawa. Kaya sa simbahan, maraming buhangin. Hindi nakatayo sa bato. Dapat isa kang bato. Kung if you are a disciple, dapat bato ka. Hindi bato sa buhangin. Yung mga buhangin, nakakapuin yan. Yan yung mga natitiso. Build your house on the rock. Sino ang rock mo? Si Jesus. Bakit nakatayo ka sa buhanginan? Ibig sabihin na nakatayo ka sa buhanginan, nandun ka sa tabi ng beach, nagtayo ka ng castle, kung ganda, una mo ng picture, lagay mo sa Facebook, pero mamaya mag-high tide. Yung tinayo mo, mabuhay. Ibig sabihin, lahat ng mga pinapasok mo sa sarili mo ng Word of God, hindi mo isinagawa. Wala kang bahay. Magigiba ka. Matthew 7:24. Ultimately, our true submission to God and His Word is not demonstrated by the amount of time we spend listening. 3 oras ako, pastor, nakinig sa mentoring. But the degree of your obedience to it, hindi yung degree ng pakikinig mo o haba ng oras na ikaw ay umattend. 1 linggo kang umattend ng conference, ng mentoring. It's not the amount of time we spend listening, but the degree of obedience. Ibinigay niya ang kanyang salita that shows us an accurate reflection of who we are. Our response to seeing that reflection having responded in repentance and faith to Christ. Yun ang wala minsan eh. Sabi ni James, di ba? Umarap ka sa salamin. Sino rin ka sa salamin araw-araw? Di ba nagkasalamin tayo? Pero dito hindi umaharap sa salamin. Ang lalaki hindi nagbabaon ng salamin. Pag may baon sa salamin, di ba yun? Pero umaharap din siya sa salamin. Ang mga babae meron pang baong salamin. Upang tignan mayang-maya, yung makeup niya kung lusaw na, yung kilay niya kung baluktot na, tinitignan mo yan, di ba? Pero meron kang ginagawa, hindi mo pinababayaran. No? Chine-check tayo ni Lord every time we come before Him. Hinaharap sa atin na sa yan ang mukha mo ngayon. Anong gagawin mo? Alisin mo yung buta mo. Pag hilamos ka, pag wala kang ginawa, papangit ka. Tama? Sino gusto pumangit? Wala kang nakikita eh. Nakita mo sarili mo, binabayaan mo, papangit ka. Beri mo? No? Nakita mo sarili mo, may dungis ka, pero pumunta ka pa rin sa mall. Nagtatawa na ng mga tao sa'yo. Pero bali wala sa'yo. No? Ganun kasimple ang mga illustration ng Panginoon eh. Jesus said to those who are truly in relationship with Him and who truly love Him will obey what He commands. John 14:15. That's the way you live your life, demonstrate consistent, active submission to God and His Word through a lifestyle of ongoing obedience. Pagsunod araw-araw. Yun ang kahalagahan ng devotion. May pagsunod, may pakikinig, may pagsunod, may pagsasagawa. Sabi ng Lord, win and make disciple. Nag-win ka ba? Invite ka, di mo magawa, mag-win pa. Simple disobedience. Tapos magtataka tayo, bakit
ayaw mong pagpalain ng Lord? Ba't ayaw ibigay ng Lord yung success na hinihingi mo? It's simply because you do not obey. If you want to be blessed by God, you obey. Amen ba? Ganun nga maraming Kristiyano. We simply obey the Lord by attending church every Sunday. Pero hindi tayo full gospel. Ang sabi ng Lord, lalabas ka. Aakay ka ng kaluluwa, magwiwin ka. Sino sa inyo, tinarget na ninyo ang teacher nyo? Professor mo, boss mo, tinatarget mo. Dapat lang. Ang destiny mo, nag-Sir Miracle Catch sila this December. Wala silang booklet, 2 film ang ginamit. Alam nyo, mga nawin nila, grabe, successful. Boss, classmates, professors, co-workers, office mates. They simply obey the Lord. Di ba kung bakit? Bakit ganito pa rin tayo? Simply disobedience to the Lord. It's a lifestyle, ongoing obedience. If you are not, if that you are not obeying at all, hindi mo susundin lahat na sinasabi ng Lord, meron ka lang pipiliin. Pero gano'n no? Kakain ng pansit, aalisin yung mga gulay, sibuyas, kamatis. Kakain ng pizza, aalisin yung pepperoni. Bumili ka talaga ng tasty. Lagyan mo ng ketchup. Di ba meron mga gano'n? Pinipili mo yung kakainin mo. Ako, kakainin ko ng gulay, ay ganito. Hindi talaga lahat. Kaya hindi tayo full gospel. Sige, magse-cell group, okay. Pero when it comes to winning and making disciples, we're not really want to obey. Tapos magtataka, Lord, bakit hindi mo ko pinagpapala? Bakit si ganun pinagpapala mo, bine-bless mo? Tinanong mo pa. Tinanong mo pa. Alam niyo ba ang Lord tuwang-tuwa doon sa mga taong sumusunod? Amen. Yan ang touch point si David, di ba? Wala nakakakita. Walang grudge standing. Pero naging faithful siya sa pag-aalaga ng tupa ng kanyang tatay. Ang kanyang isip nandun na sa tupa. Pero sabi ni Lord, dahil sa araw-araw nagdi-devotion ka, nagte-training ka dyan sa mga leon, ang oso, ang kaharap mo, susunod mong level si Goliath. What? Next level na si Goliath. Ano yung sabihin nun? Pagkatapos siya tanong si Goliath, nandun na siya sa kingdom. Commitment na, pinamahala na siya ng malaki. Tuwan-tuwa ang Lord. Grabe itong anak kong ito. Kahit may problema, nag-session, nag-win soul, grabe. O kahit na unang ng problema, pray pa rin yung pray every morning. Grabe talaga. Pagpalain mo nga ito. Huh? Hindi natin nakikita yun eh. Yung pinapahalagahan ng Lord, pag pinahalagahan mo, jackpot. Hindi natin nakikita yun. Tandaan po natin, mas matindi ang Lord kaysa sa boss natin. Kung ang boss nyo kaya magbigay ng kotse, hindi lang kotse kaya ibigay ng Lord. Sabi ng Lord, listen carefully. These people show that it is perfectly possible to be in Jesus' presence, to hear His words, to witness a miracle, and walk away. They heard Him, yet didn't hear. They saw Him, yet didn't see. Yung mga nakasalubungan ng Panginoon ng araw, parang wala nakikita, wala silang natinig. Kaya nung dumating yung pagkataon, crucify Him. So, tinako nila si Jesus. The same holds today. You can be in the church. You can sing worship songs. You can hear biblical preaching and walk away, not hearing in your heart. You can see and yet not see. You can hear and not hear. Take care how you hear. Let the Word of God be implanted in you. Kaya sabi sa inyo, mahalagang matanim ka dito sa simbahan. Ang mga anak ninyo, itanim nyo sa simbahan. Huwag nyo ilayo. Hayaan nyo matanim. Accept it with meekness. Acknowledge your sinfulness, your hard heart, and your tendency to be hard of hearing. Number 3, dito po tayo tatapos. Our obedience to God's Word result in promised blessing.
Simple lang. Ang usapan, ang ating pagsunod sa Panginoon ay laging magre-resulta sa pagpapala. Amen ba? Amen. Sino gusto ng pagpapala? Amen. Mag-obey tayo. Amen. Amen? This year, hear and obey. Kaya nga Happy New Year. Sabi dito, the greatest blessing of obedience is the delight and shared experiences, knowing that his obedience has resulted in the honor and joy of a delighted parent. Our blessing is the honor God receives through our obedience. Deuteronomy 11:13. Ilagay niyo sa cellphone niyo, obedience always brings blessing. Kung disciple ka, di ka bingi. Amen ba? Huwag kang magbingi-bingihan. Mahirap makarinig lalo na sumunod ang taong nagbibingi-bingihan. Hear and obey Jesus. Amen? Sa taong ito, haharap tayo sa maraming challenge. Merong magpapala ahead of you. Meron kang future. May nag-aabang sa'yo. Isa lang, kapatid, kailangan natin gawin. You hear and you will obey that. No? You will obey that. Mismatch tayo sa ating mga challenge. Parang David and Goliath. Pero naglagay ang Lord in something in him. Amen? Tumayo tayo. Lahat. Let us now commit ourselves for this year. Allow the Lord to speak. Let the voice of God speak to your heart now. If you can come forward, meron pa space na konti dito, let us come. Let us raise our hand to God. Let us come to the Lord. Let us commit ourselves to God. For this year 2016,